Paulit-ulit na sinasabi ng House Committee on Justice na nagsasagawa ng impeachment laban kay Sara Duterte na sinayang daw ng Vice Presidente ang pagkakataon na sagutin ang mga ebidensya sa mga paratang sa kanya kaugnay sa impeachment complaint na ito at mas pinapatunayan daw niya na guilty siya sa mga ebidensya na ito dahil sa hindi nito pagsipot sa ginawang proceedings ng Justice Committee. Unang-una, ano bang ebidensya meron ng impeachment committee na ito? Tatlong supot ng chichiriyang peyatos. Matatanda ang sinagot ng Vice Presidente ang naturang impeachment complaint sa pamamagitan ng verified answer ad cotelam. Ito ay maingat na pagresponde sa isang impeachment complaint na kung saan ay hinahamon ng respondent ang jurisdiction ng committee na nagsasagawa ng naturang proceedings. Ibig sabihin ay hindi nila lubos ang kinikilala at ayaw nila magpasailalim totally sa jurisdiction ng committee na ito, marahil dahil naniniwala silang hindi ito sumusunod sa due process at maaaring kaduda-duda ang motibo nito para sa kanila. Ayon sa Section 3, Paragraph 6, Article 11 ng ating konstitusyon, ang House Justice Committee ay hindi dapat gumagawa ng trial o paglilitis. Sila dapat ay gumagawa lamang ng tinatawag na initial proceedings. Sa prosesong ito ay hindi dapat naglilitis ang mga miyembro ng committee, kundi ay dapat nag-verify at nagre-review lang sila ng mga ebidensya kaugnay sa reklamo. Pagkatapos nito ay irerekomenda nila ang reklamo na ito sa Senado upang ang Senado ang siyang maglitis sa naturang impeachment case. Pero ang tanong, ano ang i-verify nila? Gayong ang chairman mismo ng committee na si Luistro ang nagsabi na wala pa silang hawak na ebidensya at hihingin pa lang nila ito sa Commission on Audit at hihingi pa lang sila ng bank statements ni Sara Duterte sa mga bangko na kung saan ay protektado pa ng bank secrecy laws, pati na rin ang mga dokumento kaugnay sa umano'y pagbabanta ng Vice President na hihingin pa lang din nila sa NBI. Ang bahagi na ito ay tinatawag din na clarificatory stage. So ano ang kinaklarify nila? Gayong wala pa naman silang hawak na ebidensya. Ayon kay Luistro, wala pa raw ginagawang determination of guilt dito sa prosesong ginagawa nila. Pero kahit na wala pang hawak na ebidensya ang Justice Committee na ito, at initial proceedings lang dapat ang ginagawa nila base sa Constitution, ay tila mas malala pa sa trial ang ginagawa nila ngayon. Hindi lang trial kundi trial by publicity na may intensyon ng public humiliation at sarcasm. Matatandang sa unang araw ng pagdinig ng naturang impeachment complaint ay makikita ang mga Justice Committee members na sina Leila de Lima, Chel Jokno at Percy Sendanya na naglabas ng tig-iisang chichirya na piyatos. Bakit ginagawa ang ganitong mga akto ng mga huwes ng naturang committee? May nakita na ba kayong huwes sa korte na nagdala ng props para insultuhin o kutsain ang isang akusado? Ang kahit sinong akusado sa korte man yan ng batas o sa korte na binuo ng Kongreso ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayang guilty sa pamamagitan ng isang patas na paglilitis. Nagpapatunay lang ito na ang mga mayembro na ito ng impeachment committee ay nagmamalabis sa kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglabag sa ating konstitusyon na magsagawa ng isang paglilitis at paghuhusga na hindi sila dapat ang gumagawa kundi ang Senado. At sa pamamagitan ng pamamahiya, pag-insulto at pagkutsa sa isang akusado na hindi dapat ginagawa ng isang huwes. Ito marahil ay nag-ugat sa isang personal na interest o matinding hinanakit na nagbubunga ng paghihiganti. Isang halimbawa ay itong si Leila de Lima na nakulong ng halos 7 taon dahil sa patong-patong na kaso ng drug trafficking at iba pa sa panahon ng administrasyon ni Digong Duterte na ama ng kasalukuyang ini-impeach ngayon na Vice Presidente. So maniniwala ba kayo na walang personal na interest ang mga mayembro ng impeachment committee na ito, o di kaya ay may bahid ng paghihiganti tulad nitong si De Lima? Mahirap yatang paniwalaan kung nakikita natin sa mainstream TV na lantaran nilang binababoy ang proseso ng impeachment. Halatang hindi hustisya ang hanap ng mga kundi ay punan ng kanilang mga personal na interest o di kaya naman ay pagtakpan ng totoong nangyayari sa bansa ngayon na pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas, na kung saan ay isang katutak na testigo ang nagtuturo sa presidente mismo na siyang pinagdalhan ng mali-maletang pera na bilyones na pagmamay-ari ng taong bayan.